Amen, amen, hallelujah. Thank you, Sister Nali. Muli po, lahat po ng aming mga kapatiran dyan, mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang dako po ng mundo, bawat isa na nakadalo po dito at nakapakinig ng mga pagpupuri, binabati po namin kayong lahat ng isang magandang araw, magandang umaga at mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos na tayo po ay magkakasama ngayon. Kami po ay masaya at nagagalak na kahit may mga gawain po, aktibidades po kayo dyan, ay nakadalo pa rin po kayo mga kapatid. Kaya tayo po ay magpatuloy sa pagsamba sa Diyos at hayaan po natin kumplituhin po niya ang araw po na ito sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Tayo po manalangin. Ama, patuloy po kami na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob po sa amin, maging sa inyo pong mga dakilang salita na aming papag-aralan, aming tinataas po sa inyo, naway sa aming pagbabasa at pakikinig at pag-aaral po nito ay gabayan niyo po kami ng dakilang Espiritu o Diyos, siya po magbigay po ng pangunawa po sa aming lahat, upang maunawaan po namin ang mensahe na nais mong ipahatid sa amin. Maraming salamat po Diyos dahil lang po namin na sa sandali pong ito ay kasama ka namin at wala po ni isa sa amin na alis sa gawain ito na hindi po pinagpala, kundi kami lahat po Diyos ay makakatanggap. Maraming salamat po Diyos sa tayaan mo na ikaw lamang po ang maihayag at mapapurihan sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po Diyos at ito po ang aming samong dalangin naman sa tanging pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at ang mensahe po na aking ibabahagi ay hango po sa aklat po ni Santiago o sa aklat po ng James. Sa ika-4 po na kabanata mula po sa unang talata hanggang sa ika-10. At umpisahan po natin basahin po dyan kung ano po ang nilalaman po nito. Sa unang talata po sabi niya, ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso niyo? So ito pong kabanatang ito, yan ay inumpisahan po sa isang katanungan. Ito po'y katanungan po para sa ating lahat, mga kapatid. At sabi niya dyan, ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Lahat naman po tayo, mga kapatid, alam ko pa meron po tayong mga kanya-kanya po mga struggles sa buhay o pakikibaka po natin. May mga kanya-kanya po tayong mga laban sa buhay. At ang higit po dyan ay yung laban po natin sa ating sarili. Hindi po yung kaaway natin sa labas o sino pa man dyan. Mas matindi pong kalaban po yung ating sarili. Dahil wala pong matinong tao na sasaktan po niya ang kanyang sarili na walang dahilan. Di po ba? So ano po ang pinagmulan o pinagmumulan ng mga pag-aaway? Ito pong mga issues po natin sa buhay. Yung mga struggles po natin. Sabi niya dyan, hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso niyo? So indirect po na sinagot po ni Santiago ang unang katanungan din. Sinagot po niya ito sa parang katanungan pero question na hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso niyo. Ibig po niyang sabihin na yung mga struggles po pala natin, yung mga issues po natin sa buhay ay kadalasan po, hindi lamang po yung nagmumula sa labas, kundi sa sarili po natin, sa kalooban po natin. Yung mga masasamang kagustuhan po natin. So, sabi niya sa verse 2, may mga ninanais tayo. Okay? Basahin po natin sa verse 2. Sabi niya dyan, may mga ninanais kayo, pero hindi nyo makamtan. Bakit kaya? Kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha, at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway kayo.
Kaya ang dami po nating struggle sa buhay. Sabi niya dyan, may mga nais po na tayong gustong makuha o makamtan. Hindi po natin siya nakukuha o hindi po ito nangyayari at nagiging kadahilanan o sanhi kung bakit tayo po ay nakakagawa po ng masama o kasalanan. Amen? So, yan po yung mga problema na nanggagaling po sa ating loob, mga kapatid. Yun po yung mga issue po natin. Dahil po sa gustuhan po natin sa isang bagay na mangyari sa atin, ay handa po tayong gumawa ng masama kung hindi po ito natin nakukuha. At may mga problema din kung bakit, ano kaya ang problema kung bakit hindi po nasasagot o hindi po natin nakakamtan yung mga gusto po natin yan. Kailangan po natin maunawaan, mga kapatid, na magkaiba po yung gusto sa pangangailangan po natin. Kailangan ma-determine po natin kung ano talaga yung mga gusto po natin at yung mga pangangailangan natin. Kasi may mga gusto lang tayo na mabasa atin na gusto lang natin pero hindi naman pala natin kailangan. At may mga gusto tayo na talagang kailangan din naman po natin. So lahat po ng mga bagay po dito sa mundo, ano mga kapatid? Lahat ng mga nakikita po natin, mga pag-aari po natin, anong mga bagay po na yan, lahat po ng nangyari rito sa mundo ay mga pawang temporary lang. Minsan po ay dyan po nag-uugat yung mga struggles ng tao kasi puro na lang sa tingin ay pangangailangan po ang mga bagay na nasa mundo. Ngunit hindi po pala kasi lahat po ng mga bagay dito sa mundo, mga bagay, hindi po niya tayo kayang dalhin sa langit. So, hindi po yung talagang need po natin. Yun po ay mga wants lang po natin. Ano ba yung mga kailangan po natin, yung mga needs po natin? Ito po yung mga spiritual po na bagay. Yung mga spiritual na makalangitang mga bagay. Yun po ang kailangan natin kasi siya po yung magdadala po sa atin sa kaharian po ng Diyos. So, ano ba ang naging problema? Bakit hindi po natin nakakamtan ang mga gusto po natin sa buhay? Una-una po dyan, sabi niya sa panglas na linya, sabi niya, hindi niyo nakakamtan ang mga ninanais niyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ibig sabihin, hindi po tayo nananalangin kasi hindi po natin hinihingi sa Diyos. Yung gusto po natin sa halip ay ginagawa natin ang lahat ng ating paraan, gusto kaparaanan para makamit ang mga gusto natin. Pilit po natin ginagawa. Subalit, palagi po tayong nag-fail. Palagi pong pumapalpak. So, hindi pala natin kasi hinihingi sa Diyos. Kaya pala, hindi natin nakakamtan. Ano pa ang isang bagay? Sumunod na verse. Ano pang dahilan kung bakit hindi po natin nakakamtan? Sabi niya, at kung humihingi naman kayo, o halimbawa, okay, sabihin na po natin, ipinanalangin po natin. Sabi niya, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili niyong kasiyahan. Yun din po pala ang isang dahilan, isang rason kung bakit kahit po panalangin o dasal po tayo ng dasal, ay hindi pa rin po natin natatanggap yung ating dinadasal, pinapanalangin kasi meron pala tayong masamang motibo sa ating puso at isip na ito po ay para mapagbigyan ang sarili nating kasiyahan o kaya magamit po natin sa ating pansarili yung ating hinihingi. Amen? Kaya minsan po hindi po natin na nakakamtan yung gusto po natin. Yan. Dahil sa hindi po magandang motibo na nasa atin. Kaya, i-check po natin, mga kapatid. Malamang, kahit po tayo'y panalangin o dasal o hingi ng hingi sa Diyos, ngunit hindi po nasasagot kasi iba pala ang ating intensyon. Hindi po sang-ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Basahin po natin sa sumunod po na verse. Isa pa po ito, mga kapatid. Kayong mga hindi tapat sa Diyos,
Hindi niyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Isa pa po pala ito sa dahilan kung bakit din po hindi binibigay, pinagkakaloob ng Diyos o hindi po natin nakakamtan yung ating mga nais. Kasi yung pag-ibig ng tao o pag-ibig natin sa mundo. At sabi pa niya dyan, kaya ang sinumang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. So kung kaaway po natin ng Diyos, kinakaaway po natin siya at nagiging kaaway natin siya kapag iniibig po natin ang mundo at ang mga nandito sa mundo. Nagiging kaaway po natin ang Diyos. At sino ba naman ang mananalo sa atin kapag kinaaway po natin ang Diyos, di ba? Lagi po tayong talo at talunan kapag kinaaway po natin ang Diyos. Kaya yan pa po ang isang dahilan na yung mga pinapanalangin po natin o yung mga gusto po natin mangyari ay hindi po nangyayari kasi yung pag-ibig po ng tao sa mundo, nakatuon po sa mundo, hindi po nakatuon sa Diyos. Kaya nagiging kaaway siya ng Diyos. O siyempre, kung kaaway po natin ng Diyos, hindi po siya papayag na ipagkakaloob niya ang mga gusto po natin. Maganda man po yan, mga kapatid. Amen? So yan, sa verse 5, huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ano po ba itong kasulatan? Ito po sinasabi sa Biblia. Itong mga pinag-aaralan po natin. Itong mga binabasa po natin. Sabi niya, huwag niyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. O sabihin na huwag po nating maliitin na parang walang silbi itong sinasabi po ng salita po ng Diyos. Sabi niya, ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. So galit po ang Diyos sa idolatry. Amen? Ang Espiritu o banal na Espiritu po ng Diyos ay nagigrieve din po, nasasaktan din po yan. Kapag meron po siyang may kaagaw siya sa pag-ibig. Sa pag-ibig niya sa atin. O kung yung pinatira po natin sa ating puso ay yung hindi ang Panginoon, nangunguna yung ating sarili, yung mga emosyon po natin, yung mga idols po na yan. So nagigrieve po, nasasaktan din po ang banal na Espiritu na pinatira ng Diyos sa atin. Okay? Kaya, ano po ang sabi sa verse 6? Ngunit, sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Sa kabila po, na napakarami po nating mga pagkukulang, pagkakasala po sa Diyos. Sabi niya, sapat, napakalaki po ng biyaya ng Diyos na ibinigay po niya sa atin. Now, kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. So paano po natin i-deal yung mga pakikibaka po natin sa ating loob? Paano po natin mapagtagumpayan ang ating pakikipaglaban? Sabi niya dyan, napakalaki o sapat po ang biyaya po ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Given po yun. Okay? Makasalanan po tayo. Ang dami po natin mga pagkukulang. Pero dahil sa biyaya po niya, ay kinaawaan po tayong lahat. At sabi niya, ang mga mapagmataas ay kalaban po ng Diyos. So ayaw po ng Diyos sa pride. Pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba sa Kanya. Amen. So isa pong susi para po mapagtagumpayan po natin ito pong mga personal na struggles po natin. Okay? Ay pagpapakumbaba po sa ating Panginoon. Pagpapakumbaba, ito po ay pagsusurrender po natin. Samahan po natin yan ng pagpapasakop. Basahin po natin sa verse 7. Kaya hindi lang po tayo magpakumbaba sa Diyos. Samahan po natin ito ng pagpapasakop. Kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Amen? So dalawang bagay po ang sinasabi po niya sa atin na gawin natin upang makayanan po natin labanan itong mga struggles natin. Una, magpakumbaba at magpasakop tayo sa ating Panginoon. Alin? Sa kapangyarihan po ng Diyos. Ito po ay picture po ng
total surrender po natin sa ating Panginoon. Kaya kung nakasuko po yung ating buhay, nakapasakop po sa ating Diyos, makakayanan po nating labanan ang dyablo. Hindi po natin kayang labanan ang dyablo sa sarili nating lakas lamang po mga kapatid. Dahil meron din po siyang kapangyarihan, mas malakas siya sa atin. Kung ang gagamitin lang natin ay ating sariling lakas, hindi po natin kaya. Kaya kailangan nating magpasakop at magpakumbaba sa Diyos para makayanan po natin na labanan ang dyablo at lalayo po siya sa atin. Hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil ang Diyos natitira o nakatira sa ating lahat. Amen? Pero kung tayo ay magmatas sa Kanya, hindi po kailanman tayo pananahanan ng Diyos. Isipin po natin yan. Sa mga tao lamang po na nagpapakumbaba, sila po yung pinananahanan po ng Diyos. Kaya po sila ay meron pong sapat din na kapangyarihan para labanan po ang dyablo at sila po'y lalayuan. So ibig sabihin, nang dahil sa Diyos na titira sa atin, ma-overcome po natin, mapapagtagumpayan po natin itong mga struggles po natin, mga kapatid. At ano pa ang gawin natin? Sabi niya sa verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Amen? Anong gawin? Tayo doon po ay lumapit sa ating Diyos upang siya din po ay lalapit sa atin. Kayong makasalanan, mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang inyong puso. Ano po ang gusto po niyang sabihin sa atin dito? Magpalinis po tayo sa ating Panginoon. Humingi po tayo ng kapatawaran upang tayo ay Kanyang patawarin nang tayo po ay makapamuhay po ng malinis. Wala po ni isa dito na malinis no hindi po nagkasala. Lahat po tayo ay nagkasala sa harapan po ng Diyos. Ngunit nakahanda po ang Panginoon na tayo po ay linisin at tanggapin kung tayo po ay lalapit po sa Kanya. Maging kayong mga nagdadalawang isip, sabi niya, linisin niyo ang inyong puso. Totoo po yan, mga kapatid. Punong-puno po ang puso po natin, ang isip po natin, ng pagdadalawang isip, yung hindi po stable ang ating puso. Kaya nais po ng Diyos na malinis po tayo. At mangyayari lamang po ito kung tayo po ay lalapit po sa Kanya na may pagpakumbaba at humiling po ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Pag-amin po natin sa ating Panginoon na tayo po ay nagkulang sa Kanya at hingin po natin ang Kanyang pagpapatawad at tayo po ay Kanya po patatawarin nang sa gayon ay malilinis po tayo. Amen? At yan, sa sumunod po na verse din po, sabi niya, maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan ninyo. Wala pong tao na yun bang nagkasala at gumagawa ng kasalanan na sabihin pa na siya ay masaya, mga kapatid. Wala po. Ang dala po ng kasalanan ay kalungkutan palagi. Amen? Dahil kapag tayo po'y nakagawa po ng pagkakasala, mararamdaman po natin yung condemnation. Mararamdaman po natin yung guilty. At maalis lamang po yung condemnation at guilt po na yan kapag tayo po'y lumapit na nagpapumabas sa Diyos at humiling po ng kapatawaran. At ano po ang ibig sabihin po niya dito? Na sinasabi niya maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan ninyo. Palitan niyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Ibig sabihin po nito ay repentance. Pagsisisi po, mga kapatid. Palitan niyo ng pagdadalamhati. Ipakita po natin yung ating sincere po na pagsisisi, pagdadalamhati na talagang tayo po ay inaayawan na po natin yung ating mga pagkakasala o kasalanan. Pakita po natin na talagang nalungkot po tayo dahil po sa mga pagkukulang po natin. Kaya ito po yung kasangkapan po ng pagsisisi, repentance, mga kapatid. Maghinagpis dahil sa mga kasalanan at magdalamhati.
Pakita natin yung sincero po nating pagpapakumbaba sa ating Panginoon upang matanggap po natin ang kapatawaran po niya at paglilinis po niya sa atin. Matanggal sa ating mga puso itong mga struggles po natin, itong mga makagtagumpayan po natin ang ating mga issues po sa buhay. Amen? Kadalasan po mga kapatid, kapag pinilit po natin na solusyonan ang ating problema sa sarili po nating lakas, tayo po ay nag-fail po. Diba? Pero kung matuto po tayong magpakumbaba at isuko po natin sa ating Diyos, tiyak po't malamang sa tulong po ng Diyos ay mapapagtagumpayan po natin o malalamanan po natin itong mga pinagdaraanan po nating mga laban. Alam niyo po yung puso at isip po natin. Yan po ang nagiging battleground po ng Diyos at ng kaaway. Marami pong gustong gawin ang kaaway para tayo ilayo sa Panginoon. Subalit andyan pa rin po ang Panginoon na nagsasabi at pilit din po na tayo hinihila para hindi po tayo magpahila sa demonyo. So yung puso at isip po natin kailangan din pong ma-renew. Kailangan pong mabago. Amen? Kailangan matransform yung puso natin, yung isip natin. Dahil dyan po palagi nag-uugat, nag-uumpisa yung mga struggles po natin. Kaya nga po ngayon, mga kapatid, pinapaagot po ng salita po ng Diyos. Ito pong dalawang bagay na napakaalaga na gusto niya pong gawin natin yung magpakumbaba po tayo at magpasakop sa ating Panginoon. Tiyak po mga kapatid, sa tulong ng Diyos ay mapagtatagumpayan din po natin ang ating mga laban. Amen? Kaya ang panghuli pong verse na ina-advise po sa atin po ni Santiago, sabi niya sa verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ano ibig sabihin mga kapatid? Kung tayo po ay lalapit po sa Kanya, may kababaang loob, magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Siya po ang kikilos. Itataas niya po tayo. Okay? Siya po ang gagawa po ng paraan kung paano po tayo makakaalpas o kung paano po tayo makakapagtagumpay sa ating buhay. So magpakumbaba po tayo mga kapatid. Amen? Lumapit po tayo sa Kanya na may kababaang loob. At nakahanda po ang Panginoon na tayo po ay abutin. Itataas po niya tayo. Para po sa Kanya pong kapurihan. Amen? So nawa po mga kapatid ay meron po tayong natutunan kahit sa maisip pong pag-aaral po natin ngayong araw na ito ay meron nawa po tayong naintindihan, tinanggap, hindi po tayo aalis sa ating pagpupuri ngayong araw na hindi po tayo pinagpala po ng Diyos. Kung gusto po natin na talagang matamasa po, matanggap itong sinasabi po niya sa atin, gusto po niya tayong itaas mga kapatid, ngunit kinakakitaan ba tayo ng pagpapakumbaba? At yan po ang katanungan na iwan ko po sa ating lahat at naway pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama na mapagpala, lubos po ang aming pasasalamat sa iyo, O Diyos. Salamat po sa malayang pagkakabahagi po ng inyo pong mga salita sa oras po na ito. Hiling po namin na patuloy na itong mga salita mo, Diyos, ay maitanim sa puso ng bawat isa na hindi po ito kakalimutan at hindi po ito, O Diyos, ipagsawalang bahala at hindi po ito malaitin. Kagaya nga po ng sinabi mo na kailangan po naming bigyan po ng pagpapahalaga ito. Salamat, O Diyos, sa lahat po ng mga lingkod mo, mga anak mo na nakinig po nitong mensahe. Amin, ang pagpapala at biyaya nawa ay suma-amin lahat, O Diyos, hindi lamang po sa ngayon, kundi sa araw-araw po naming pamumuhay. Maraming salamat po, Diyos, at sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at mataas na pagsambama. Sa ngalan mo lamang, Panginoong Yesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Balik ko po sa ating MC.